Let us open our Bible on Psalms 40, verse 8. Praise the Lord. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Yes. So itong ating buhay na minsan nahiwalay, minsan nawala sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at ito'y na ibalik. Ito po ay na reconnect. So we belong to Him. So pag tayo ay belong to Him, belong to God, belong to Jesus, tayo po ay gumagawa na ng kanyang kagustuhan. Yung kanya ng will ang ating ginagawa. Hindi na yung ating ginagawa before, yung will ng kaaway ng Diyos. It was the will of the enemy of God that we must go sinning. But wala na yun. No? That is already erased. That is already eradicated. That is already omitted kahit paman sa buhay natin. Then God take place sa buhay natin. Now, what is the so-called the presence of God na makikita sa buhay natin? Kung ang presence ng diablo o ng kaaway ng Diyos is sin, iniquity, wickedness, ungodliness, worldliness, sinfulness. Dito naman sa Diyos, it is doing the will of God. Saan mahahayag ang will of God? Alam mo yung will that is sort of yung gusto niyang ipagawa sa tao. Pag sinabing ipagawa, yung commandment niya, yung law niya, yung utos niya, diyan niya hinahayag yung kanyang gusto na gawin ng lahat ng mga tao sa buong mundong ito. Now, ngayon, tayo na na-reconciled na sa Diyos sa pamagitan ng pag-alis sa atin ng kasalanan by forgiveness, by the redemption, by the blood of Jesus, by faith. Lahat-lahat yan, by the power of God, by the gospel of God, we learn and we are being renewed. Kaya nga sinabi diyan, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ano pala yung be in Christ? Nandito na tayo sa gospel of Christ. Dito natin natutunan si Kristo. Nandito na tayo, yung faith natin, yung kung sa sanglibutan pa na term, ideology, yung paniwala natin, nandyan na sa gospel, nandyan na kay Lord Jesus Christ. Yung kanyang will, doon niya hinahayag sa commandments. Kaya sinabi diyan, yea, thy law is within my heart. Hindi pwede na gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. That is how you declare it. That is how you proclaim it. That is how you tell the people of the world na gumagawa ka sa will of God. And yet, you are transgressing, violating the law. Hindi hindi mag-coincide. Nagkaroon sila ng contradiction. Kasi yung will of God, dito niya dinadaan sa kanyang law, sa kanyang commandments. So, if you say, I do the will of God and I delight in it, then doon mo ipapakita na ang law niya, ang commandments niya nasa puso mo at ginagawa mo ito ng buong puso na may kasayahan. It is no murmuring, no disputing, no complaining. Kung nung una, masaya tayong gumagawa ng mga kamunduhan, masaya tayong gumagawa ng kalukuhan, masaya tayo sa mga bisyo, masaya tayo sa kalayawan sa mundong ito, ngayon baliktad na. Baliktad na. Wala na sa atin yung vocabulary ng kasalanan. That is already gone. Kaya nga the Bible says, He took away our sins. Ngayon, nandito na tayo nilagay ng Diyos
sa kanyang will, through the law, through the commandments, by the Holy Scripture. Dito natin ilipat yung ating delight. Dito natin ilipat ang ating kasayahan. Dito natin ilipat ang ating kagalakan. Dito natin ilipat ang ating delight. Praise the Lord. At hindi lang basta-basta na kung nung una na nagdi-delight tayo sa lahat ng kamunduhan, kasalanan na nai-enjoy natin sa laman. We did it out of our innocency, not knowingly it will bring us to eternal damnation. Hindi natin alam yon. Nung naliwanagan tayo, tinuro ni Kristo sa atin ang daan na maghahatid sa atin that we shall not perish but we shall have everlasting life. So ano ngayon ang impression? Ano ngayon ang ating reaction? Ano ngayon ang ating gratitude na binago ng Diyos yung ating kapahamakan, ginawa niyang kaligtasan. Binago ng Diyos yung ating kadiliman, ginawa niyang liwanag. Binago ng Diyos ang ating kabaluktutan, ginawa niyang matuwid. Binago ng Diyos yung ating eternal destiny. From going to hell, going to the kingdom of God, eternal glory of God. So, dapat ipakita natin sa ating Panginoong Diyos yung ating kasayahan na gumagawa na tayo kahit paman with delight sa Kanyang will, sa Kanyang commandments, at paano natin susukatin yung ating ipapakita sa Kanya na delight. Basahin natin. Psalms 112 verse 1. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. Yan. Greatly. Sinabi dyan, praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord. Ang tao mapalad pang mitakot sa Panginoon dahil that is the so-called indication that you are a godly person. That is an indication that you are a believer of God. That is an indication you are faithful son and daughter of God. Mapalad ka. You are a child of God. Mapalad ka. You are a faithful believer of God. Mapalad ka. You are obedient son or daughter of God. Gaano natin susukatin yung ating delight, yung ating kasayahan sa Kanyang mga commandments? Not only we delight in reading, not only we delight in hearing, but we delight in doing. Yun ang kinakailangan nating gawain. So, I delight, that delighted greatly in His commandments. Hindi pwedeng ipantay natin yung ating kagalakan noon na ginagawa pa natin out of our innocency, na masayang-masaya tayo sa mundong ito. Yung pala, para lang tayong mga gamo-gamo. Alam mo yung gamo-gamo? Gamo-gamo, this is the so-called flying insect na pag makakita ng liwanag, any light, they approach. They used to cling. They used to embrace. Ngayon, nung una, Petromax pang ginagamit namin sa bundok. Dinadala namin yan talaga. Yung gamo-gamo, pag makakita ng liwanag, talagang masayang-masaya sila magliparan at papunta na sila doon sa liwanag. Not knowingly, ikamamatay nila. Not knowingly, masusunog sila. Yun ang ating senaryo noon. Masaya tayong gumagawa ng ano-ano dyan para sa ikalulong ng ating buhay sa kalayawan, sa kasalanan, sa kalikuan. Not knowingly, masusunog pala tayo doon. At yung pagkasunog natin doon, not knowingly, ang dami kasi nating hindi alam noon,
eternal pala. Kasi hindi physical ang susunugin, but it is the inner man. Dati we don't have any knowledge about it. Dati wala tayong awareness about it. That we have two bodies, the temporal and the eternal. We have two bodies, the physical and the spiritual. Itong lahat may patutunguhan. Itong physical will go back where it came from, which is from the dust. It will go back to the dust. The spirit that gives life, it will go back to the one who created it, who gave it to give your eternal destiny. Wala tayong kamuhang-muhang noon yan. But by the truth of God, by the gospel of God, na-realize natin. So ngayon, na-realize natin na nag-iba yung ating direksyon, nag-iba yung ating destiny. So dapat ipakita din natin sa ating Panginoong Diyos yung ating great delight. Praise the Lord. Na mas masaya tayo, mas mapasalamat tayo at mas magpakatibay tayo sa ating status na kinuha na ng Diyos mula sa kasalanan. Inilagay niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ipakita natin yung great delight sa Panginoong Diyos na masaya tayo gumagawa sa kanyang mga commandments dahil dyan niya tinahayag yung will niya na ating gagawin. Praise the Lord. So, basa Psalms 119 verse 16. Praise the Lord. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Yan. Kung talagang you delight yourself in the statutes of the Lord, then it must be accompanied. You do not forget His word. Hindi mo kinalimutan yung kanyang word. Kailan yan mangyari? Panahon sa tukso. Panahon sa pagsubok sa buhay natin. Kailangan hindi tayo yung bang malimutin sa salita ng Diyos. Kunting pagsubok lang, kunting tukso lang, nahuhulog ka agad. Kunting pagsubok lang, kunting tukso lang, para tayong balat sibuyas. Alam niyo yung balat sibuyas? Very sensitive, very movable, very masyadong hindi makapagpanindigan. Ayaw ng Diyos yun sa buhay natin. Dapat disenyo yung buhay natin na hindi tayo natitinag. Disenyo yung buhay natin na hindi tayo nakakalimot sa kanyang mga banal na salita. Na yun pa rin ang ating naalaala, yung pa rin ang naa-apply natin, yung pa rin nagagawa. Tingnan mo si Jesus Christ. 3 times He was tempted by Satan. But Jesus remembered the word of God. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Man shall live. It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written, only worship the Lord thy God. So ibig sabihin yan, ikaw, tayo na nagsasabi, we delight greatly in the word of God. Panahon sa tukso, panahon sa pagsubok, do not forget His law. Do not forget His commandments to follow. Praise the Lord. Hindi kay maliit lang na pagsubok, nakalimot ka na. Maliit lang na tukso, nagkasala ka na. Maliit lang na mga pagsubok sa buhay, nayanig ka na. Yun ang pinaka-hate ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ng Diyos, Ephraim, Ephraim, anong gagawin ko sa iyo? Kasi yung katuwiran mo, seasonal masyado, movable masyado, walang tatag. Walang steadfastness. Para kang hamog sa umaga, pag tama ng araw, wala na. Para kang ulap sa umaga, pag tingin mo, ganito ang hugis, pagbalik mong tingin, iba na. Dapat hindi tayo malimutin sa salita ng Diyos, lalo't na panahon sa pagsubok at tukso. Alam mo, masayang-masaya ang mga anak ng Diyos sa Hong Kong. Nagbigay na ako sa kanila ng
information. Sabi ko, after our divine service, we shall have Bible quiz. At itong Bible quiz na ito will be based on what I will be preaching. What I'll be preaching. Kung ano yung i-preach ko, kinig kayo ng husto. Kaya napansin ko sa kanila, take note sila sa mga preaching ko. Yan ang gusto ni Jesus. Praise the Lord. Oh, ganun. Because naranasan ko rin maging hearer eh. Maranasan ko rin, ilang taon na akong nakikinig sa preaching ni Pastor Samuel Gabre. Yung Bible ko, hindi talaga mawalan niya ng ballpen. Yung Bible ko, hindi talaga yan mawala ng piece of paper dyan because I need to take note. Those impact I receive from the Word of God. So that impact that hit me, that impact that rebuke me, that impact that correct me, that impact that remind me, tinitake note ko yan. Pagdating doon sa bahay, nire-review ko yan. Pinapatay ko yung laman ko na loko-loko. Pinapatay ko yung laman ko na pilyo. Pinapatay yung laman ko na lahat ng makamundo. Pinapatay ko sa mga tinitake note ko na doon ako natamaan, doon ako na-remind, doon ako na-correct. Sige, hanggang ang laman, wala na. Tapos yung Word of God na ang na-apply, ang Word of God na ang nasusunod, ang Word, yun ang gusto ng Diyos. Masayang-masaya sila. Sabi nila, Pastor, gusto namin na patuloy ito. O sige, sabi ko, Sister Chat, ibigay mo sa akin yung mga verses na ipipreach mo ngayong linggo as God leads you. Ako ang gagawa ng questionnaire. Ipa-exam mo na lang sila. Bakit? Para ikaw na nakikinig. Hindi kay basta nakinig ka lang, naupo ka lang dyan without any taking notes, without any remembering the words of God, without any marking it, without any step of remembering it. Kaya you have to remember. You should not forget His Word. Iba kasi yung iba-iba kasi tayo ng skill of learning. Merong iba gusto nilang maalaala yung mga naririnig. Sometimes nire-recite nila. Mas effective. Ang iba naman sometimes sinusulat nila, mas effective. May kanya-kanya tayong skill na binigay ng Diyos sa atin, how to learn and how to remember. And not to forget. See? Gawin natin yan. Para pagdating natin sa labas, hindi natin makalimutan yung salita ng Diyos, ma-apply kagad natin. Kung tukso sa lust of the flesh, ma-apply natin. Tukso sa lust of the eyes, ma-apply natin. Tukso sa pride of life, ma-apply natin. Tukso sa persecution, ma-apply natin. Tukso sa lahat ng mga anggel ng ating paglilingkod sa Diyos. Ma-apply kagad natin yung Word of God. Nandyan ka pa rin. Hindi ka natitinag. Nandyan ka pa rin. Pumupuri sa Panginoon. Nandyan ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nag-fade away. Nandyan ka pa rin. Hindi ka parang bula na bigla ka lang naglaho sa kunting pagsubok. So hindi basta-basta na mag-proclaim ka ng, I delight to do the will of God, O Lord. Tapos malimutin ka sa Word of God. Tayo, kailan ba tayo masubok na alam natin yung salita ng Diyos? I-quiz ko kayo. Di ba? Nandyan yung mga resulta. Na ang iba ang perception, iba ang answer, iba ang, nakukorek ka. Next time, alam mo na. Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin. Hanggang hindi na tayo malimutin sa salita ng Diyos. We can stand. We can survive in this world without sin, without offending. Hindi ka na-offend. So if you delight in His statutes because you love God na nag-save sa iyo, do not forget His word. Prove it. Ipatunay mo yan.
At saka itong mga banal na salita ng Diyos, huwag tayong basa ng Bible, makinig sa Word of God, parang wala ka lang na natutunan. Ang daming nakukuha natin dito na lessons. Ang dami natin nakukuha dito ng mga maging sila sa atin, counsels, maging lessons sila sa atin. Para pagdating ng larangan ng mundong ito na puno ng tukso, pagsubok, we can remember those righteous people, righteous personalities na nandito sa Bible, whom God bless, whom God promote, whom God save, whom God use. At meron ding mga tao dito na hindi lang sinulat dito sa Bible yung mga obedient, sinulat din dito yung mga disobedient. Sinulat din dito ang mga stiff-necked people. Sinulat din dito ang mga who walk in their pride. But what happened to them? Are we attracted by them to follow their wrongdoings? Of course not. Doon tayo ma-attract sa mga children of God. Kaya the Bible says, mark the perfect man. Take note of that perfect man. Mark. How do you take note? You mark it. Praise the Lord. Mark the perfect man. Because the end of that man is peace. So if you follow after that perfect man, you have the same benefit. You have peace. You have eternal life. You have your God that He will be your all in all. Wala kang problema sa buhay mo. Basa. Psalms 119 verse 24. Praise the Lord. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Yes, counselors. You know what counselors are? Sila yung mag-advise sa iyo. Tingnan mo yung abogado, nakalagay doon, counselor. Kasi alam nila yung batas and they know how to advise people in legal matters. Ito ang gawin mo, ito ang tama. Ito ang mali, huwag mong gawin yan. Ito ang tama. Ganun din ang Word of God. Yung testimonies ng Diyos. They are our counselors. Thy testimonies also are my delight because you learn it. You learn from it. Matuto ka talaga. And my counselors. Napaka-importante. You know how important the counsel, the advice, the correct advice para hindi ka mapahamak. Kaya nga sinabi dyan, where no counsel is, the people fall. Fall into what? Fall into temptation. Then you will suffer the consequence. Fall. Kaya minsan, nung napapunta ako dito sa Bago, then nag-line up ako sa mga tao kasi tinext ako ba na meron daw akong matanggap. Akala ko madali lang. You have to queue. Kailangan mo palang maglinya. You have to be patient. Paglinya ko doon, maraming taong kasalamuha ko doon. Habang nagko-converse sila, halos pare-pareho sila ng cases. Mga babae ito na pinaangkan ng mga lalaki na hindi nila natuluyan kasi chick boy daw yung mga lalaki nila. Nag-uusap talaga sila. Narinig ko, ay ganito. Yung ang ama ng aking anak, masyadong pilyo. Ngayon nasa ibang kamay ng babae, iniwanan kami. Ako na lang ang nagbubuhay sa anak namin, o minsan mga anak namin. Minsan magpadala, okay lang, pero hindi sapat. Yung isa din, ganon din, dami palang biktima. Dami palang biktima. Siguro yung buhay din nila, pagkuan pod, flirt pod, malambot pa yung ilong, o kaya doon nahuhulog sa mga ganon. So ganon sa spirituality natin. Kung walang magka-counsel sa atin, sa proper nating gagawin, hindi tayo magkakaroon ng tamang hakbang sa buhay natin. Wala.
pariwara yung buhay natin. Sabi ko, grabe. But God can still repair their lives. Ma-repair pa rin yung buhay nila. But God still can give them hope. Kaya the world, kailangan talaga nila ang Diyos. Makinig sila sa salita ng Diyos. He can repair all damages that has been done by Satan. Kaya pang si Brad Eugene, sira yung buhay niya noon. Sira. Dahil sa lahat ng kanyang mga activities sa mundo, involved siya sa anumang involvement sa mundong ito. Druga, snatching, lahat na ng mga gawa ng hudlum. Sira pa yung katawan niya, nagpupo na siya ng dugo. Kapitbahay nila yan, Sister Ka. Nung nandoon sila sa Petronas banda, mile 2.5. Balakang, Petronas de Atas, doon sila banda. Pero na-repair man ang buhay nila. Praise the Lord. O kaya sa mundong ito, God is the repairer of the breach. Ni-repair niya yung buhay natin. Let us serve God to repair other people. Praise the Lord. Kaya itong ating delight to do the will of God, patunay natin yan. Do not forget His commandments. At ito ay mga counselors natin. Nagbibigay sa atin ng, alam nyo ba, alam niyo yung mga testimonies ninyo, naririnig ko, to the glory of God, to the glory of Jesus Christ. Ano lumalabas sa bibig ninyo? Kung hindi lang sa salita ng Diyos, hindi siguro ako nakapagpatuloy sa raming pagsubok, sa raming tukso. Sinong tinuturo ninyo? Word of God. Effective yan na mag-preserve sa atin. Effective yan na mag-sustain sa atin. Kung hindi lang dahil sa Word of God, sa laking tukso, pagsubok sa buhay ko, siguro hindi nyo na ako makita dito. Nandoon na ako naglangoy-langoy sa kasalanan. Hindi nyo na ako makita dito. I should been taken by Satan. Totoo man yan. Basahin natin. Psalms 119 verse 92. Praise the Lord. Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. Yes, that's true. Maliban ang inyong mga batas, ang inyong mga kautusan, ay siyang aking kasayahan, kagalakan, ay sana ako ay napahamak na sa aking mga affliction. You know what affliction is? Affliction, this is to test and to try children of God, whether they can stand and survive. Yes, you can survive by the law, by the commandments of God, if you take delight in it. Praise the Lord. Para lang yung sinabi ni David, under the shadow of thy wings, I will make my refuge until these calamities be overpassed. Ano lang yan? Mulabay lang na. Lilipas lang yan parang bagyo. Walang bagyo na. Balita ang bagyo doon sa Luzon. Nagsimula noong December 31. Ngayon, nagkaroon na ng bagong taon. Nobyembre na, yung bagyo nandyan pa rin. Hindi, walang ganon. Ganon din ang pagsubok sa buhay natin. Dapat maka-survive tayo. Dapat maka-stand tayo. So dahil sa mga afflictions na yan, parang bagyo, parang lindol na hindi permanent, maglipas lang. But it is destructive for those who are unmovable. It is destructive for those who are weak. Parang building sa Kidapawan nung naglindol. Kasuhan yung kontraktor. Dinana ng lindol ang iba dyan, hindi natumba, siya natumba. Bakit? Corrupt siguro yung kontraktor. Oy, foreman, ali dari. Imbis 1, 2, 3, ang halo sa simento, tipiro na to para dako atong ganansya. Himuon na lang nato ning 1, 3, 4. Ano yung 1, 2, 3? Isang sakong simento, 2 buhangin, 3 bato. Gawin nating 1, 3, 4 para makatipid tayo. Isang simento, 3 sakong buhangin, 4 na sakong bato. Di ang gawas, lasaw.
Murag kining karsada diri nga gihimo sa deka. Nagsaad sila nga simintoho namo na inyong karsada paagi alang ng among kanal dinha. Kay wala mi access padulong sa sapa. Diha gyud mo agi sa inyong karsada nga gi-donate sa gobyerno. Lasaw. Pag abot sa ulan nangabangag. Pag abot sa baha nangalukat. Corrupt. Not necessarily corrupt, hindi totoo. O kaya, ganun sa buhay natin, pag hindi tayo totoo makinig sa Word of God, lasaw yung utok nato. Pag abot sa mga pagsulay, mga tukso, mga lukat, hindi tayo makapag-stand, hindi tayo makapagpahindigan. Kaya napaka-importante itong ating tinatawag na sinseridad. Sa Word of God, ito yung tibay natin, tatag natin. Dahil pagdating ng affliction, hindi tayo matutumba magpakailan pa man. Basa pa, anong importance dyan sa paggawa ng kalooban ng Diyos? John 4:34. Praise the Lord. Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Yan. See, ang paggawa natin sa kalooban ng Diyos, count it as our meat. Meat cannot be omitted daily. Meat cannot be suspended daily. Except there is tragedy. Except there is a so-called untoward incident. Malunod ang barko, naka life jacket ka, nakalitaw ka doon, pero hindi ka nakita ng rescuers. Nag-stay ka doon sa dagat for 1 week, wala kang kain, that is exemptional. Pero normal yung buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na sa misis mo, huwag ka magluto 1 linggo ha, hindi ako kakain. Hindi. Meat is important. Meat is talagang obliged tayong kakain. Or else you will faint. Or else you will collapse. O, kaya ganun din ang paggawa natin sa will of God. Ganun din ang paggawa natin sa commandments ng Diyos. It is a must. Lalo't na panahon sa tukso at pagsubok sa buhay natin. Diyan natin ma-prove that we tinuturing natin yung paggawa ng kanyang kalooban as meat. Ano pa? And to finish it. Tapusin natin ito. Hindi kay temporary lang, hindi kay pangsamantala lang, hindi kay for the moment lang kasi meron ka lang gustong habulin, meron ka lang gustong ma-benefit, meron ka lang, ganon ka light? Gusto mo lang magkaroon ng favor sa Diyos sa material, sa physical? Gusto mo lang magkaroon ng favor sa Diyos pertaining the life of this world? Hindi yan. Very shallow yan. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, gawin mo ang kanyang kalooban, kagustuhan, by keeping the commandments of God, by doing the mission, the task na ibibigay sa atin, and finish it. Now, paano natin magkaroon ng intention to finish it? Endure all temptations, endure all pagsubok sa buhay mo. I-endure mo yan. Huwag kang matinag para makarating ka doon sa finishing line. Praise the Lord. Now, paano natin ma-endure yan? Hindi yan basta-basta. Basa, how? Romans 7:22. Praise the Lord. For I delight in the law of God after the inner man. Ayan. Yung ating pag-delight sa kanyang batas, it must be after the inner man. Hindi kaya ang pag-delight natin sa Word of God, it is after from the outward man. Outward is the flesh. Yun lang gusto mo, nag-keep ka sa commandments ng Diyos kasi ang habol mo, gagaling yung sakit mo, ma-provide yung necessities mo. Very shallow. After the inward man, kinakailangan tinitingnan mo yung kaluluwa mo na hindi ma-impyerno. Tinitingnan mo yung kaluluwa mo na matanggap doon sa kaharian ng Diyos. So if it is after inward man, dito talaga sa kaluluwa natin, o hindi mo pinapayagan ang pagsubok at tukso manaig sa buhay mo. Kaya,
para hindi ka ma-discourage, hindi ka manglupaypay. Delight in the law after the inward man. Praise the Lord. Mag-delight ka. Minsan, inaapakan tayo ng kapwa natin. Delight to be humble. Delight to be patient. Delight. Masaya ka, Lord. Thank you. I am partaker of your sufferings. Thank you, Jesus. I am partaker of your life in this world. Jesus always reminding us about His sufferings. Praise the Lord. Hindi kay aalsa ka, hindi kay magremintado ka, hindi kay mag-wild ka na, magwala ka na, magpakita ka na ng ugali na hindi makain ng aso. Nako, you do not delight, but you hate the keeping the commandments of God. You do not delight, but you transgress the counsel of God. Ay nako, mahirap na ganun na klaseng buhay. Kaya if we delight in the law after the inward man. Praise the Lord. Yan yung nakakasunod, yan yung nakaka-apply, yung inward man. At yung salita ng Diyos nasa inward part. Basahin natin. Psalms 37, 30 and 31. Praise the Lord. The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. Yan. Pag inilagay natin sa puso natin ang salita ng Diyos, none of our steps shall slide. Walang hakbang natin na madulas at tayo ay matikalbong, tayo ay matumba, tayo ay mabuwal. Wala. Talagang guided na guided po tayo. Pag nasa inward part, ang Word of God, hindi kayo nasa labas lang ng tainga, nasa labas lang ng mata, nasa labas lang ng bibig, hindi talaga nandoon sa inward. Magaling lang magsalita, magaling lang makinig, magaling lang magbasa, pero hindi pala doon sa inward part of the body, which is the heart. Kailangan inward talaga, tagos talaga sa ating puso. Walang step ninuman sa mga anak ng Diyos ma-slide. Wala. Kaya ganun ka-importante sa pag-delight natin sa will of God by the keeping of His commandments. Delight. Basa pa. Psalms 37 verse 23. Praise the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Why it is ordered by the Lord? How do you order? By commanding. How do you make order to your people? By commanding them. So yung commandments ng Diyos, this is how God make His order, what we do, what we shall do. The steps of a good man are ordered by the Lord. It is in accordance to the law and the commandments of God. And He delighted in His way. Nadidelight ang Diyos sa iyong kilos, sa iyong gawa. So sa buhay natin, let's take delight to do the will of God. Hindi tayo magsawa niyan. Hindi tayo tatalikod niyan because you take delight in it. Praise the Lord. Kaya minsan may mga ng ice cream, advertisement, may advertisement ng cake, may advertisement ng mga gatas, may delight, nakalagay doon. Delight, puro delight. Sa atin pa, gusto nilang iparamdam sa mga tao, if you taste it, you delight. Yummy, sweet, yung talagang nakakapagbigay ng So ganun din sa buhay natin. Huwag na tayong tatalikod. Neither mag-decline pa yung ating paglakad. Anong decline? Yung humihiwalay. Ano pa? Ano yung turn back? Yung
tatalikod ka na. Wag, last verse, basahin natin. Psalms 44 verse 18. Praise the Lord. Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way. Yan ang napaka-importante. Our heart is not turned back. Hindi ka tumatalikod from delighting in His will, doing His commandments. Neither have our steps declined from thy way. Declined. Ang sasakyan, pag nagtubil ka ng gasolina at ginamit mo yan sa malayong lugar, ano ang tendency na makita natin sa kanyang gauge? Mag-decline yan. Ibig sabihin yan, mag-empty siya. So, ano ngayon ang usual nating ginagawa para makarating tayo sa destination, magamit natin yung sasakyan? Manap ka ng tubilanan. Manap ka ng gas station. Pag tubil mo, anong tendency ng gauge? Mag-incline. Magpunta yan sa full. Kaya do not stop coming to the church. Do not stop hearing the Word of God, reading the Word of God, and keeping it para hindi ka mag-decline. You are always full tank. Maka-endure ka, makarating ka sa destination. Hindi kay nadismaya ka, na-discourage ka, na-move ka sa pagsubok, hindi ka na nagpakita sa simbahan, wala ka ng gana, nag-decline ka na. Ang delikado niyan pag ma-empty ka. Ang hirap pa naman paandarin yung makina pag nahubasan. Kung sa tao pa na luuran na kaayo, di na mo sugot dasigon. Empty yung makina, ipa-empty mo yan, maubusan yan, muluod na. Mag-alboroto ng makina, di na mo start. Kay nasudlan na naghangin, mahimo na ng hanginon. Kaya ginagawa ng mga mekaniko, bleeding na naman uli kung diesel. Bleeding ng bleeding. Kaya sa buhay natin, don't let it decline. Repeal to incline the Word of God. Praise the Lord. So, ganun. This is how we handle taking delight in His will. This is how we handle doing His will. Yan ang tandaan natin. Nakakonect tayo lagi sa Kanyang law na nasa inward part ng ating puso. Huwag tayong paisi-isi. Huwag nating baliwalain itong opportunity binigay ng Diyos. Yung mensahe kagabi, so that your joy shall be full. Alam mo, ayaw ng Diyos na magpasok tayo simbahan na para tayong kabayo na yung mukha natin mahaba, malungkot ka. Kailangan meron tayong yung bang facial expression that we are happy, we are blessed, we are privileged in coming here. Dahil God is pouring out His blessings to us. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. How